Useless talaga. Talagang hindi na po natutuwa si Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga nagsusulputan na korupsyon sa iba't ibang flood control projects. Actually, hindi lang yan flood control eh. Maganda ito na sinimulan na ng presidente. Sige, unahin natin sa flood control. Isunod na natin yung iba pang infrastructure projects. Mga farm to market roads, mga structures, mga gusali na kinoconstruct ng DPWH at ng iba pa. Ayan na, hala sige. Nagsulputan na po yan. Talagang ginigigil nyo ang presidente ha. Kala nyo tamad ang presidente at satisfied na siya sa ipapasa ninyong accomplishment report na puro dokumento. Sinabi ng presidente yan eh. I-double check yung mga yan. Kasi ang nasa report, nasa accomplishment report, 100% complete. Tapos, pag inspectin mo, walang hollow blocks. Sunod-sunod na yan ka-coffee. Yung mga nadidiscover ng presidente, salamat sa isumbong mo sa pangulo.ph, unti-unti na pong nabubulgar yung mga korupsyon na kinakasangkutan ng mga opisyal ng DPWH, mga congressman, mga senador, mga kontraktor, mga barangay officials at LGU officials. Sinong matutuwa niyan? Di ba? Recently, dyan sa Tuba Benguet, napanood nyo na ba yan? Pakinggan natin yung sinasabi ng presidente. Talagang mapipikon ka sa pinaggagawa nitong mga damukal na ito, mga, sabi pa rin Sir Yaya, may mga leche, yung mga tao na yan na kinukulimbat yung pera ng taong bayan. Sana hindi na lang kayo gumawa. Sinasabi ng presidente, nadoble pa gastos namin dyan eh. Yung ginawa ninyo, kailangan pa namin ng double the amount para ayusin yung sinira ninyo and then construct a new one. Diba? Sige, pakinggan natin ito. Dito na tayo sa RTVM, sa interview ng ating presidente dyan. Grabe to ha. At nagsusulputan na ito. No holds barred na ang presidente dito. Kahit sino, papanagutin yan. Dahil hindi nakakatuwa itong ginagawa nila. Wait lang ha. Hinahanap ko lang yung interview. Biruin mo, hindi naman ganun kalakas yung ulan. Wala namang super typhoon. Pero, gumuguho yung ganitong klaseng project. Good morning. I am here together with Mayor Benji Magalong to inspect some of these problematic again flood control projects. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay kagad. Sinama pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa ay gumuho lahat ito, bumagsak dito, masyad pabigat, nasira yung kalsada. Ngayon, nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay wala na-erode na dahil yung ginawa nilang protection wall ay ubod ng hina, ubod ng liit. At you will see it later. You can see it sa ilalim ng tunnel, talagang na-erode na. Okay, sige. Ipapakita ko sa inyo yung ilalim ng tunnel. Yun yung pinaka-importante eh. Kasi naggawa ka nga ng slope protection, yung mga taga-Benguet, ang mga dumadaan dyan, makikita ninyo yan. Ako, minsan natutuwa ako dyan pag napapadaan tayo, di ba? Kasi ang ganda, di ba? Yung pala, hindi magtatagal. Tingnan nyo tong slope protection. Teka, maganda yung wide shot eh. Wait lang. Itong litrato na to, buti kung nag-super typhoon. Wala naman super typhoon. Tingnan nyo yung litrato na yan. Yung rock protection na yan, yan yung dinadaan ng sasakyan. Nasa gilid po yan ng parang bangin, di ba? So ginawa yan para yung mga bato nagugulong galing sa taas, hindi tatama direkta sa mga biyahero. Ang problema, tingnan nyo yung pinagkakabitan. Itong part na to. Itong part na pinagkakabitan na yan. Nag-erode na. Gumuho na yan.
So sa bigat ng structure na yan, ilang kembot na lang yan, ilang agos ng tubig na lang yan, bibigay na yang buo na yan. Sinong matutuwa dyan? Magkanong ginastos dyan? Milyones. Ito po yung inspeksyon ni PBBM. Nagkakahalaga po ito ng 264 million pesos. Tumataginting na 264 million pesos na rock shed project dyan po sa Camp 6 sa Cannon Road, Tuba, Benguet. Nasira po ito nitong July lang 2025 dahil po sa bagyong Emong. Ganoon ba kalakas ang bagyong Emong? Hindi naman super typhoon yan. Kung sino man yung gumawa ng project na yan, hindi ba inaral ninyo yan? Yung tibay niyan at kung gaano kalakas ng bagyo ang kaya niyang harapin? To the point na kahit super typhoon, kaya niyang harapin yan. Eh, ang problema, Emong lang ito. Bagyong Emong lang, hindi naman super typhoon yan at nasira agad. Tinuligsan ni PBBM ang proyekto bilang useless. Malaking useless, ha? Useless. U-S-E-L-E-S-S. Useless, walang silbi. Dahil sa kawalan ng slope protection at iba pang mahalagang istruktura. Gate ng Pangulo, parang tinapon mo yung pera sa ilog at tiniyak na hindi niya iiwan ang kanyang tungkulin nang hindi ito naaayos para sa kaligtasan at kabuhayan ng mga residente. O sino mga taga-Tuba, Benguet na dumadaan dyan? Eh kung ikaw ay nagtitinda ng gulay, sarado yung daan, paano ka makakadaan? O kung buksan man yan, isang lane lang at maliliit na sasakyan lang. Paano yung kabuhayan mo? Diba? Kaya nga nililink yan ng presidente sa economic sabotage. Sinasabotahin ninyo yung ekonomiya ng Pilipinas at dapat talaga kayong managot at mabilanggo at mabulok dyan sa kulungan. Hindi nakakatuwa yung ginawa ninyo. Pera ng taong bayan, 264, biruin mo yan ha, 264 million pesos. Down the drain. Excuse me. Hindi lang ito substandard eh. Poorly planned. Hindi nyo inaral ng maayos bago nyo gawin yan, bago nyo itayo yung struktura na yan. Diba? Sayang ang pera ng taong bayan. Masaklap pa kung may mga namatay pa dyan. Diba? Hindi mo mababayaran yung buhay ng tao. Kasi dami dumadaan dyan eh. Hindi pala matibay yung gawa ninyo. Dito sa baba, sa tabi ng ilog, ay napakababa at napakahina. Kaya nung pumasok yung tubig, nung bumigat yung tubig, tangay kagad. Kaya makita mo rito, tangay na ito lahat. This was all destroyed because of the landslide here, the rock slide here, and the erosion under the road. Now, the project that was supposed to take care of this cost us 260 million, more or less, 260 million. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. Sana hindi pareho lang. Kung hindi, wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection, ganun din ang nangyari. Kaya ang valor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. And here's the other thing, that's why I keep talking about economic. Mamaya na yung second portion na sinasabi ng presidente. O sana hindi na lang kayo gumawa. Sana wala na lang kayong ginawa. Nasa report, 100% complete. O zero completion rate pala yan. Di ba? Palpak talaga. Actually, may pananagutan din ng LGU dyan eh. Bakit hinayaan yan? Bakit tinanggap yan ng ganyan yung itsura? Di ba? Hindi na plano ng maigi. Yan ang mahirap eh. Sa totoo lang eh. Sa korupsyon eh. Basta umusad lang ang construction kahit poorly planned, kahit walang maayos na plano, basta umusad lang ang proyekto, kasi dyan na magsisimula eh, makakatanggap na eh ng salapi eh.
Kahit palpak yung proyekto, basta magsimula na. At least, kumukulimbat na sila dyan. Hala, sige, implement. Kasi may cut na sila eh. Doble-doble ang gastos ng gobyerno. Buti nga nangyayari ito ngayon eh, nabubulgar na ito eh. Kasi sa mahabang panahon, walang naglakas ng loob na presidente na silipin isa-isa yan. Walang naglakas ng loob. Tanging si Presidente Marcos lang. Bulilyasuhin niya mga yan. Simulan natin dito sa flood control projects. Isunod na yung iba dyan. Mga infrastructure projects at napakarami pang iba. Marami ang nagkakapera dyan. Marami ang nagyayaman dyan, ang yumayaman sa kalukuhan na ito ng mga sabwatan ito, kakofi, sindikato ito eh. Sindikato ng mga kontraktor, mga opisyal ng DPWH, opisyal ng LGU, mga congressman, mga senador, sabwatan na nila yan eh. Nagsisimula sa mga budget insertions eh. Talaga nga naman Ang feedback natin from the mayor and from the other, the mayor of Tupa is also here. Oh. Mayor Clarita. Come join us. Halika, mayor. Dito ka. Oh, we are talking to the mayor in terms of the effect on businesses. Because of this, because nagsara ito, hindi na magamit ito, in terms of business, 30%, 35%, I think is the number, 35% kaagad ng kanilang hanap buhay ay nawala. See? Dahil dito. That's too much. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Naghahanap buhay lang naman itong mga taong ito, tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. Kaya naman, hindi kayo magtataka that if there's one thing, I will not leave this office until I fix this. This is it. This is one of those things. So, very, very clear. Here we go again. Maganda yung assurance ng presidente dito eh. Kasi mamaya, syempre, sabi ng mga kritiko, baka ningas kugod lang ang presidente. Baka ngayon lang yan. After 3 months, 4 months, tapos na yung issue na yan. Wala, nakalimutan na. Babalik na naman itong mga damuhong kontraktor. Damuhong opisyal ng DPWH. Pero ang pagtitiyak ng presidente dyan, hindi siya aalis ng kanyang pwesto. Ibig sabihin, bago po magtapos ang kanyang termino sa 2028, gusto niyang maayos yan. Gusto niyang mapanagot yung mga dapat mapanagot. Kaya nga, paspasan yung investigasyon na yan. Yung case build-up, malinaw na malinaw. Yan yung ebidensya, oh. Kasuhan niya kung anong klaseng kaso yan. Plunder, economic sabotage yan. Anong klaseng kaso yan. Simulan na ang case build-up. Mag-hire ng maraming abogado, na magagaling na abogado para makulong yung mga kontraktor na nagpakasasa. Yung mga district engineers, mga opisyal ng DPWH, mga LGU, mga congressman, mga senador, lahat ng sangkot dyan ay makulong. Yan ang commitment ng presidente. Tapusin. Kasi kung hindi niya matatapos sa kanyang termino, paano kung ang pumalit niyan? Corrupt na presidente. O balik na ulit yan. Wala na mangyayari sa Pilipinas. Ulit-ulit na lang yan. Kaya tinitiyak ng presidente, kailangan matapos agad ito. Kawawa ang Pilipinas, nagsasuffer eh. Hindi niya na pinagtatakpan yan. Inaamin niya na. Maraming mga palpak na proyekto, sinimulan pa yan ng previous administrations, ngayon nagkakabulgaran na. Kasi kinasanayan na eh. Walang kumukontra eh. Walang tumitibag sa kanila eh. Walang malakas-lakas na kaya silang tibagin eh. Itong kalaban ng presidente, mga bilyonaryo yan, mga kontraktor yan, mga congressman yan, mga senador yan. Bilyonaryo yung mga yan. Pero paki ng presidente dyan, babanggain ko kayo. Papanagutin ko kayo sa mga ginawa ninyo. Ninanakawan nyo ang taong bayan. Hindi pwede yan. Very clear ang mensahe ng ating presidente. Pang-ano na tayo, pang-lima na yata nating inspeksyon ito. And it's always the same. Now, we will go to the next site. Yun naman, yung rock netting. Yung tinatawag na rock netting. Kung makita ninyo, may mga netting na dinalagay sa ano. Unang-una, because napaka-notorious ng rock netting as corruption, pinagbawal na ang rock netting. So, pero ginawa pa rin. Pinagbawal na yan eh. Pero ginawa pa rin. Bukod pa doon, kilala ko
ang supplier ng rat netting. Ang presyo ng rat netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikback. So that's the situation we are facing. Kaya't malala ito. The other item that I have begun to learn from the LGUs, puti na lang nandyan yung LGU na nakabantay. But the LGUs are all are complaining. Dati, ang sistema, pagka may project sa isang lugar, halimbawa, mayor ako, na may project ng DPWH o contractor doon sa lugar ko, magkukonsulta sa local government. Hindi lang, pag malaking project, hinihiring yan from barangay to municipal to province. Walang ganun. Walang ganun na ginawa. Wait lang. Dito sa lahat. Isa-isahin natin. Policy, breaches sa policy. Di ba? Rock netting. Pakita ko sa inyo yung tsura ng rock netting. Yan yung rock netting. Yung mga malalaking bato na posibleng may mag-rock slide, no? May malaglag na maliliit na bato, malalaking bato, kino-coveran po yan ng net. Yung net na po yan matigas, hindi yan yung net na parang pangingisda lang, no? Kung nakapunta na kayo ng Baguio, definitely, no? Marami sa atin nakarating na ng Baguio, makikita nyo, mabato kasi yan di ba? Kino-coveran po yan ng net. Matigas na net po yan. Ang sinasabi ng presidente, hindi naka-specify doon yung 3,000 na bayad no? Siguro per square meter siguro, or anyway, hindi ko alam kung ano yung tinutukoy ng presidente dyan. Pero 3,000 pesos plus lang ang ichina-charge nitong contractor na to sa gobyerno ay abot po ng 12,000 times 4 ng original price. Di ba tinding korupsyon yan? Alam ng presidente Siyempre, presidente yan, naging congressman din yan Alam niya, naging senador din yan Hindi naman ngayon lang pinanganak ang presidente. Maraming kaibigan yan, maraming kakilala yan. Pwede niyang tanungin. Anytime, tawagan niya kaibigan niya. Pare, magkano yung presyo sa ganito? O 3,000 sinabi sa kanya. O bakit itong contractor na to 12,000 ang hinihingi? Paano? Nakapatong na dun sa 12,000 para kay congressman, para kay mayor, o para kay district engineer, o para sa mga boss, sa mga USEC, sa secretary, lahat yan. Kawawang Pilipinas dyan. Kahit ipinagbabawal na itong rock netting dahil notorious nga raw ito sa corruption, hala sige, tuloy-tuloy pa rin kayo. Wala kayong pakialam. Tuloy-tuloy pa rin. Ngayon, managot kayo. Hindi kayo tatantaran ng presidente. Sagutin nyo ang presidente ngayon. Hindi kayo titigilan yan. Pukpukin kayo ng pukpukin yan hanggang makulong kayo. Tama lang yan sa ginawa ninyo. Matindi yung ginawa ninyo para sa Pilipinas. Exciting, Exciting. Exciting makulong si senator, exciting makulong si secretary, exciting makulong si congressman, si district engineer na nakapatek. Exciting na makita sila mga nakabilanggo, di ba? Hay nako. O siya, sige, komento po ang inyong mga opinion, reaction. May mga gusto po kayo sabihin, lagay dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee. Please like and follow para updated kayo sa mga kaganapang political dito po sa Pilipinas. Yung mga nasa Facebook, baka di po kayo naka-follow, naka-subscribe, no? Click lang po na subscribe. At yung nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. Magkita-kita tayo ka-coffee sa akin susunod na videos. Maraming salamat po sa inyo at babantayan natin itong mga korupsyon sa flood control. Inuubos ang pera ng taong bayan para sa sarili nila mga bulsa. Paalam po sa inyo ka-coffee. Bye-bye.